Sir, I'm in the same situation. Hindi kami ma-approve kasi freelancers kami. Ibig sabihin, hindi na namin makukuha yung DP kahit ipasalo sa iba. So, meron naman kami mga freelancers na client and na-approve naman po sila. So, depende po kasi yan sa requirements na ipinasa po natin. Okay? So, sa amin kasi kapag freelancers, meron po kaming sinesend na list of requirements para sa mga freelancers po na katulad ninyo. So, dito po sa tanong ninyo kung makukuha po ba yung DP, kung ipapasalo sa iba, depende po yan sa developer kung pwede nyo pong ipasalo. Okay, i-inquire nyo po sa kanila kasi baka mamaya for the transfer ng ownership, ng unit, or ng na kinuha yung property, merong mga additional fees. Okay, so depende po yan sa property developer na kinuha na ninyo. So, tanongin nyo po maigi sa sales agent po ninyo para at least, 'di ba? Maging klaro po kung ano po yung status ng account niyo sa property na kinuha ninyo. And dagdag ko lang, kapag na-disapprove po kasi tayo sa Pag-ibig, meron naman po yung notice of disapproval kay developer. So meron pong note doon na nakalagay po sa mismong notice of disapproval, okay, na kung ano yung reason kung bakit na-disapprove po tayo. So ano po ba yung mga sample niyan? For example, hindi ma-contact si employer mo, hindi ma-confirm during CI. Okay, isa yun sa mga potential na notice of disapproval. Or for example, yung email na pinrovide mo, okay, ay hindi ma-verify, okay, hindi sumasagot sila, okay, kapag sinisi-CI via email. So may mga ganong instances. Pero okay, mas maganda i-coordinate mo sa developer mo at sa agent mo kung ano ba yung reason behind kung bakit ka na-disapprove sa Pag-ibig loan mo. Kasi pwede pa naman yan gawan ng paraan para makapag-proceed ka sa loan mo kay Pag-ibig at ma-approve.